Pagmaltrato ng magulang, bit-bit ang sakit nito hanggang sa paglaki. Ampon, itinanggi ng sariling ama na mula sa mayamang angkan. Namuhay na mistulang ulila dahil kapwa OFW ang magulang. Alamin ang kasagutan sa kabuuan ng ating episode at ang mahalagang regalo sa ating Big Monday giveaway dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Wala kang kwenta ka na! Papakalaki mo! Bata pa lamang ay pawang masasakit na salita na ang narinig ni Ray mula sa magulang. Honestly speaking, I do not know kung bakit ganun po ang tingin nila sa akin. Pero marami po sila mga salita na nabitawan na masyado pong nagpababa sa aking identity at self-confidence. Bunsod ng galit sa puso, nagawa niyang magrebelde sa pagpasok niya sa prostitusyon. Lahat po ng ito ginawa ko to seek love, attention from my parents. Nakatagpo ng pagmamahal si Ray sa kanyang naging nobya. Nagplano na silang magpakasal, bagay na mariin namang tinutulan ng kanyang ina. Hindi boto ang aking mother dun sa girlfriend ko at sa pamilya niya. Nagkaroon kami ng conflict ng mom ko. Ang pakiramdam ko po ay nag-iisa ako, wala akong kakampi. Sumuko na po ako sa Diyos, sumuko na ako sa buhay. So, ang naging alternative ko po, ang naging solusyon ko po ay kitilin ang sarili kong buhay. Pero sa kabutihan po ng Diyos, hindi po ako namatay. Binuhay po ako ng Diyos. Ipinagpatuloy ni Ray ang normal na buhay. Sa oras na iyon, isang pangungusap ang nakapukaw sa kanyang atensyon. I saw an ad that reads, "Are you troubled? Do you need a friend to talk to? Call." Tapos may numero. So tinawagan ko. Yung mga sinishare niya, hindi ko po maunawaan pero parang nagbibigay ng kagaanan. Sabi niya, "Pwede ba kita maipag-pray?" So sabi ko, sige. Yung pala ay panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Para ako nabunutan ng tinik na matagal lang nakabaon sa akin. At doon po nagsimula ang proseso ng pagbabago ng Panginoon sa buhay ko. Di nagtagal, nagtrabaho si Ray sa Amerika bilang isang accounting clerk. Subalit naging abala siya sa trabaho doon, kaya nakalimot si Ray sa Panginoon. I was focused more on working and earning more, building my career, until God led me to the right church. Doon ko po muli naramdaman yung pag-akap sa akin ng banal na spirito. Gaya nung naranasan ko nung una ko siyang tinanggap nung ako'y nasa Pilipinas. Naramdaman ko po yung unconditional love ng Diyos para sa akin. Nasa kabila po ng kung sino ako, tinanggap niya po talaga ako na meron pala talagang pwedeng magmahal sa akin. At yan po yung ating Panginoon. Natagpuan ni Ray sa Diyos ang kanyang kahalagahan na nagbunga ng kumpiyansa sa sarili. At sa paglimot ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, burado na rin sa kanyang alaala ang naging pagkukulang sa kanya ng mga magulang. I was able to release the forgiveness. Natutunan ko sabihin sa aking ama na, mahal kita. Patuloy na namuhay si Ray nang may kahulugan sa harapan ng Diyos. Buong tapang niyang ibinabahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging sa ibang bansa. Bago pumanaw ang kanyang mga magulang, na ibahagi rin niya sa kanila ang daan patungo kay Jesus. Dahil minsang naging rebeldeng anak, ngunit ngayoy nagbagong buhay, isang mensahe ang nais ibahagi ni Ray. Sa kabila ng lahat, anuman yung pinagdaraanan mo, nalulun ka na sa droga, pinasok mo ang lifestyle ng pagko-call boy or pagko-call girl, hindi huli ang lahat, kapatid. Hindi ka pababayaan at hindi ka iiwanan ng Diyos. Nangyari kay Ray Catayz, he was in search of significance because all he got from his mother and father were those harsh words, those pronouncements na you're good for nothing, you're irresponsible. Talagang madidepress siya. No? Hahanap yan ng role model. Hahanap yan ng source na magbibigay sa kanya ng words that will build him up and pump him up.
Hindi siguro naunawa ng maraming tao, lalo na yung mga magulang, na yung mga salita natin ay umuukit ho yan sa isip, puso at katauhan ng ating mga anak. Kung kaya kailangan pag-ingatan natin kung ano yung ating sinasabi sa kanila. Hindi naman natin kaaway yung anak natin, di ba? Hindi naman sila kalaban. So bakit kailangan natin silang pagsalitaan ng sobrang marahas? Okay, magdisiplina ng anak. Diba? Tama yon. Katungkulan ng mga magulang yon. Pero para sirain yung kanilang katauhan by using those harsh curse words, diba? Wala po tayong sinisira kung hindi yung sarili nating mga anak. Sa kabilang banda, ang pinakamaganda talaga i-build up natin ang ating mga anak. Kung nagkamali sila, ituro natin sa kanila ano yung option na meron sila, kung ano yung dapat nilang magandang gawin. Kung nagkamali o nagkasala sila, i-point out natin yung pagkakamali na hindi na kailangang dagdagan pa. In other words, speaking life to our children. Alam niyo po kasi children are very vulnerable. They are first to suffer from brokenness of the world we live in. They suffer when their family is torn apart. They suffer when their father is abandons them for another woman. They suffer when parents have to leave for abroad for work and iniiwanan sila. When a parent dies from any terminal illness, nagsasuffer din sila. They go through a lot. Yung mas bata, mas painful. But what is even more hurtful is when the children feel unloved. As we saw in the story of Ray, wala siyang naramdamang pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Sa halip, puro negatibong pananalita ang narinig niya sa mga iyon. To parents, especially to young couples who are just starting to build their own families, you must understand that God's heart is for children and He loves them and He wants to give them peace. He wants to bring them up in complete earnestness, wholeness, completeness. Kaya nga, we are to shape the lives of our kids by speaking life words to them. Tama po yun. Alam po ninyo, nais ng ating Panginoon na mamuhay ang mga bata sa isang tahanang punong-puno ng pagmamahal, isang tahanan kung saan ang mga magulang ang gagabay sa kanila, sa kanilang mga anak upang matamo ang magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Ang sabi nga po sa Biblia, sa Proverbs 22 verse 6, pakitandaan po ito mga magulang, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Ibig pong sabihin mga magulang, bata pa lamang kung ano ang itinuro natin sa kanila ay siyang dadalhin nila sa kanilang pagtanda. Hindi pa huhuli ang lahat. Maaari po tayong humingi ng kapatawaran, unang-una sa ating Diyos dahil tayo po ay nagkulang sa ating katungkulang bilang magulang at nagkulang din po tayo sa ating mga anak. At gayon din mga anak, it's time also for us to release forgiveness, even especially to our parents, as we've seen in our story. Tayo po ay manalangin ngayon. Panginoong Diyos Ama, marami pong mga magulang nanonood ngayon, marami po silang pagkakamali sa kanilang bilang mga magulang, ang kanila pong mga sarili nilang mga anak ay kanilang sinaktan. Pero sila po'y nananalangin kasabay namin ni Peter ngayon at humihingi po sila ng tawad sa inyo, Diyos Ama. Hindi po nila naunawaan, hindi po nila nalaman kung ano po ang totoong paraan para maging mabuting magulang. Kung kaya, Panginoong Diyos Ama, tinatanggap po namin bilang mga magulang ang inyong pagpapatawad at ang inyong pong tulong sa bawat isa sa kanila upang maituwid nila ang kanilang mga pamamaraan sa pag-aaruga at pagpapalaki sa kanilang mga magulang. At maging sa mga anak na nanonood ngayon na sinaktan ng kanilang mga magulang, mga anak, patawarin na ninyo ang inyong mga magulang. Ibigay nyo silang buong buo sa ating Panginoong Diyos na siyang bahala upang sila ay maituwid din. Samantala, kayo mga anak, maging mabuti kayo, maging mapagmahal kayo, igalang ninyo ang mga magulang, sundin nyo sila. At nang sa gayon, ang pagpapala ng Diyos ay nasa inyo. Patawarin ang lahat ng mga nagkasala sa inyo dahil kayo ay pinapatawad din ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Thank you, Lord. Nung malaman kong negative ako sa cancer, malaking tuwaan sa puso ko. At ngayon, 1 year na akong hindi dinudugo. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap ang kagalingan at himala mula sa Panginoon? Ibahagi niyo naman ito sa amin. Ipadala yan sa aming smart number,
0917-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun 0925-300-3000. Or shout out that good news to our Facebook wall. Just type the keywords, The 700 Club Asia. Sa ating Big Monday giveaway, mamimigay kami nitong librong Little Miss Warrior, traveling bag at selfie stick sa ika-12 caller, texter at FB post na makakasagot ng tama sa ating question of the day. Sino ang anak ng OFW na sa halip magrebelde, pinagbuti ang pag-aaral at natamo ang pangarap sa kabila ng kawalan ng gabay ng magulang? A. Novi Garcia, B. Romelyn Reyes, C. Ray Magante. Panoorin ang kabuuan ng ating episode upang malaman ang tamang sagot. Bili po. Ano yun? Toyo. Teka, sobra yung sukli ah. Ay, teka. Ate, sobra yung sukli mo. Okay, salamat. Tara, anak. Ate, sobra po to. Para sa isang batang hindi kamukha ng kanyang mga magulang, impyerno ang maranasang kutyain ng ibang mga bata. They call me Bombay, Bombay. They will scream at me. And then, yun yung, I think, greatest insecurities ko. Then, pag naglalakad kami with my family, pag tinanong ng mga kapitbahay or friends ng family ko, sino yan, ng Glo, that's yung name ng mom ko. Then they will start telling my story. Hindi namin siya anak, we are taking care of her. Anak si Ruby ng isang mayamang Bombay na nabuntis ang kanilang katulong. Dahil na rin sa kahihiyan, ipinaampun siya sa mag-asawang kinilala na niya bilang tunay na mga magulang. Hinahanap-hanap pa rin ni Ruby ang kanyang tunay na mga magulang. I felt unloved. I felt na I don't really belong to my family kasi hindi naman sila yung tunay na family ko, diba? Na everything that I do, it's because of this, that one day, I'll get his acknowledgement. And ayun, my mom and my biological mom and my father will really introduce me to their friends and to their family. Sa isang pagkakataon na ipinakilala sa kanya ang kanyang ama at ina, natuldukan ang matagal na niyang katanungan at inasam. Kahit anong gawin, tila hindi na siya kikilalanin bilang parte ng pamilya. Nagampanan pa rin niya yung responsibilities niya sa akin. Like siya yung nagpaaral sa akin, he would send money every month. And then I was able to go to private school when we had a heart-to-heart talk. And he explained to me and I understand. But at that time, syempre it was really very painful na yung pinaka-aasam-asam mo, eto na may confirmation that it will never happen. Hindi matanggap ni Ruby na ang pinaka-aantay niyang pagtanggap ng kanyang ama ay hindi na mangyayari. Dahil dito, unti-unting nalugmok sa depresyon na naghantong sa pananakit sa kanyang sarili. And I really tried to end my life. I attempted to commit suicide a few times. Hihiwa ako, then I'll stop, and then I'll just cry. Ayun, iiyak lang ako ng iiyak, tapos hanggang sa parang, God, I will always pray na kunin mo na ako. Humingi ng saklolo si Ruby sa Diyos. Walang pag-asa at wala nang mapuntahan. Suntok sa buwan siyang dumulog. I really prayed the prayer of salvation for heartfelt for the first time. And I surrendered my life to Christ. And He was just comforting me and telling me na it's okay, ganon. I can come to Him anytime. I can feel na yung arms ni God, it's really wide open, na parang wala na eh. That was the end of myself. So, I have to reach to that point to really surrender. Sa unang pagkakataon, natuldukan ang mga katanungan ni Ruby. Nakatulong pa ng gabayan si Ruby ng isang Kristiyanong kaibigan. But I long to have a father. And ayun yung hinahanap ko all my life na parang I would always say nga before ng elementary na
oh, may kulang sa buhay ko, may kulang sa puso ko. I felt na, I don't see it, I don't see God, but I felt He was hugging me. And I felt the love of a father for the first time. Dahil sa naranasang pag-ibig mula sa Diyos, unti-unting naintindihan ni Ruby ang kanyang mga susunod na hakbang. I forgive them. I choose to forgive them. Even though it hurts, I forgive them. And I have to forgive again, and I have to forgive again. Hanggang Father's Day, I will message my biological dad, hey, I forgive you, I love you. I have to always affirm that to him. And at the same time to myself, na talagang I forgive him. Mula noon, naging tangan na ni Ruby ang kalayaan at pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. At dahil dito, naging buo na ang kanyang pagkatao. Nung na-embrace ko na yung love ni God and yung identity ko talaga, kung sino ba talaga ako, nakita ko na lahat ng taong nagmamahal sa akin. You know, Kata, both parents are very important in any child's life, but especially so the father, kasi the father will affirm the womanhood of his daughter. And the father will speak destiny into her life. So, yung role ng magulang talagang very important. At ako naman natutuwa rin, Peter, no? Dahil nga kahit nagkulang yung magulang ni Ruby sa kanya, she resolved, she made it a point that she will understand them and keep forgiving them. Such a heroic act, no? Kumbaga, in effect, parang tinuturuan din niya yung kanyang mga magulang, papaano magmahal ng tama, at saka paano rin matutong tumanggap ng pagpapatawad at magbigay ng pagpapatawad. That's so true, because the family is God's idea. His design was for a man and woman to marry for life and raise children, children that know God and honor Him. But just as God created the family, adoption is also His idea. We read in the book of Ephesians chapter 1 verse 5, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. And this is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. God has given parents specific instructions how to raise their children. We read in Ephesians 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Nowadays, we may find it difficult to raise up children in the ways of the Lord, but if we are parents, if we as parents have the Lord in our lives, we will find it a joy and such a fulfilling thing to do, not a task, Kasi, you just love just parenting and loving on your kids. Kasi po, Jesus now rules and reigns in your heart. How about you? Have you received the Lord Jesus Christ? Have you made that commitment to make Him the Lord and Savior of your life? If not, kapatid, what a wonderful time to do it now, especially at the beginning of a new year. So I want to invite all of you who have never prayed to receive Jesus as Lord and Savior, pray this prayer with us. Let it be the prayer of your heart. Just say, my Heavenly Father, I come to you right now. And Lord, I just need you in my life. I want to be a parent that knows how to love and inspire and encourage and speak destiny to our children. And Lord, even as children, I want to grow up just obeying and honoring my parents. So even now, Lord, I just offer my life to you. And I ask your forgiveness. Lord, cleanse me from all the sins that I have committed. And right now, Lord, I invite you into my life, Jesus, to be my Lord. I invite you, Jesus, into my life to be my Savior. Thank you for loving me unconditionally. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Kata, I just feel in my heart and in my spirit that there are many watching right now that need a healing touch. Meron silang iba't ibang karamdaman. Even now, the Lord wants to release His miracle working touch upon all those watching right this moment that have been afflicted by various types of diseases. You're going to be healed instantly in the name of Jesus. Someone who has constant migraines, the Lord is healing you from that even now in the name of Jesus. Someone who every time you have your monthly period, you just feel so terrible for days. You're in so much pain. It's accompanied by headache and you can't do anything. You can't go to work. Today, that stops in Jesus' name.
receive your healing from that monthly cycle. Even now, in the name of Jesus, you will no longer be in pain. In Jesus' name. Someone with stomach cancer, the Lord is healing you. He's removing every cancer cell from your body. Receive that in Jesus' name. Someone who's very hypertensive and you know every day you need to take your medications. The Lord is just stabilizing now your blood pressure. Receive your healing in Jesus' name. There's a young man who you have not released forgiveness to your father for the things he has done in your life, and this has happened 8-9 years ago. Even now, the Lord is pouring grace into your life upon grace that you'll be able to release forgiveness to your dad. Even now, receive that strength from the Lord in Jesus' name. You know, Jesus is not just Savior of our souls. He can also save us from all forms of diseases. So right now, there are many who are afflicted with diseases. Just receive your salvation from our Lord and Healer, Jesus Christ. Peter, there are many people who have various diseases in the respiratory area of their body. In the name of Jesus, receive your healing. From tuberculosis, be healed in Jesus' name. From bronchitis, be healed in Jesus' name. From asthma, be healed in Jesus' name. From pneumonia, even from COPD, be healed right now in the name of Jesus. And even for various forms of cancer, God is our Savior and our healer. Receive your healing right now. There are a few women right now who have been judged with the cancer of the breast, but this is not a judgment of the Lord for you. So refuse this judgment right now, but obey the Lord, obey God. You know, just follow His instructions to you, because the Lord is healing you right now. Even the doctors may have diagnosed you with this already, but the Lord is healing you right now. Some of you will be instantly healed right now. Some of you will have to go through certain procedures. Just be diligent in this, because the Lord wants to release you from cancer in Jesus' name. Kata, even as you pray, there's someone right this moment whom the Lord is healing from emphysema. Amen. Receive your healing, complete and whole, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Sa ating Big Monday giveaway, ang tamang sagot sa ating question of the day ay letter B, Romelyn Reyes. Kung kayo ang ika-12 caller, texter at FB post na may tamang sagot, sa inyo na itong librong Little Miss Warrior, Traveling Bag at Selfie Stick. Mayroon lamang kayong 48 days para kunin ng mga winners ang kanilang napanalunan. Magtungo lamang sa studio ng The 700 Club Asia sa Sagittarius Building, HV de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City at magdala ng valid ID. Pagmamahal ni Jesus, ibahagi natin sa ating kapwa, sa salita at sa gawa. Hoy ka na. Hindi ka kay Lola. Ito ka lang, Mama. Dito naman si Lola, di ba? Dito naman si Lola. 4 na taong gulang pa lamang si Romelyn nang magpunta ang mga magulang sa Saudi para magtrabaho. Dahil dito, lumaki si Romelyn at ang kanyang 2 mga kapatid na hindi kapiling ang mga magulang. Tanging ang lola lang ni Romelyn ang nag-aaruga sa kanila magkakapatid. Hindi naman nagpabaya si Romelyn sa kanyang pag-aaral, bagkus mas naging pursigido pa siya na makatapos. Mas naging conscious kami to give honor sa parents. So, mas kami sa pag-aaral. Parang ginamit namin yung pag-aaral as a way to please them. Pagkatungtong sa kolehiyo, isang kamag-anak ni Romelyn ang ginamit ng Panginoon upang makakilala siya at ang kanyang kuya kay Jesucristo. There's just pure joy in my heart. May peace sa puso ko. And I was excited to do things for Him, serving the ministry. Naging aktibo si Romelyn sa paglilingkod sa Panginoon ng mga panahong iyon. Kasabay nito ang pag-uwi ng kanyang ama matapos ang halos 18 taong pagkakawalay sa pamilya.
Ngunit imbis na unti-unting mabuo ang pamilya, kabaligtaran ang nangyari. Nung bumalik siya from Saudi, feeling niya we're still kids. So college na ako noon, pero he treats me like a high school. So gusto niya uwi ako ng maaga, ganon. And he was very frustrated nung nalaman niyang may boyfriend ako. At yung boyfriend ko kasama ko sa church. Dahil dito, madalas na pagdudahan ng ama ni Romelyn ang bawat kilos ng anak. Maging ang paglilingkod niya sa Panginoon ay nabibigyan ng ibang kulay. Kaya naman, labis ang pagtutol ng tatay ni Romelyn sa simbahan na madalas niyang puntahan. Iniisip ko na hindi mo naman kami ganong kilala eh. Puro trabaho yung nasa isip mo. Tapos ngayon, babalik siya na he wants to control. Parang ganun yung mga inisip ko. Dumating ako sa point na ayoko nang mag-aral kasi feeling ko hindi na-appreciate yung efforts ko to study. Kasi sabi ko, Lord, I want to please my parents. Nag-aaral ako mabuti. My father thinks na hindi ako magtatapos ng pag-aaral just because nag-boyfriend ako. Kahit na ilang beses ko siyang i-assure na tayo, nag-promise ako sa'yo na magtatapos ako ng pag-aaral, gagawin ko yun. Pero hindi na siya naniniwala sa akin. Mas nagpahirap pa sa kalooban ni Romelyn ang pagkampi ng kanyang ate sa ama sa gitna ng pinagdaraan ng pasakit. There was a time na nahabol niya kami ng kutsilyo. Sobrang galit. Galit na galit siya. Hindi rin namin naintindihan kung bakit ganun yung anger niya. Ito na ang nagtulak kay Romelyn at sa kanyang kuya na pansamantalang umalis sa kanilang tahanan. Sa kanyang paglayo, bit-bit ni Romelyn ang pag-asang magkakaayos din silang mag-anak sa tulong ng Diyos. God has a wonderful plan for the two of you. May dahilan kung bakit nangyayari sa inyo yan. And you bless those who persecute you, sabi ni Jesus. So, yung mga verses na yun, pinanghahawakan namin. And every time I remind myself na this is a cross I have to carry, alam ko na may purpose si Lord. Bunga ng nangyaring gulo sa kanilang pamilya, maging ang ina ni Romelyn ay nagbalik Pilipinas na rin. Makalipas ang 4 na buwan dahil na rin sa tila pagpapakumbaba ng ama ni Romelyn, bumalik na ito sa kanilang bahay. Ang bawat magulang katulad ng mga anak ay biyayang nagmula sa Diyos. Marahil minsan may pagkukulang sila. Hindi pa din ito dahilan upang manlaban o mawalan ng respeto ang mga anak. Isang aral na natutunan at isinabuhay ni Romelyn mula sa naranasan noon sa sariling pamilya. We would like to leave you with this word from the book of Luke chapter 18 verses 15 to 17. People were also bringing babies to Jesus to have him touch them. But when the disciples saw this, they rebuked them. But Jesus called the children to him and said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." Sa atin pong wikang Tagalog, dinadala ng ilang tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilinging ipatong sa mga ito ang kanyang kamay. Nang makita ito ng mga alagad, pinagsabihan nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihan, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumulad sa isang maliit na bata sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay hindi mapapabilang sa mga taong pinaghaharian niya." God's heart for children is shalom and love. He wants us parents to instill this to our little children and impart God's values and truth into our children's lives. Thank you all for watching. Let us help build the next generation of godly Filipinos, and let us start with our own children. Right now. God bless you God bless more. you. Nagawaran siya bilang 1999 Miss Universe First Runner-Up na naging karangalan din ng Pilipinas. Pakiramdam ko, hindi sapat yung nagawa ko. Kasi ina-expect ko na manalo ng Miss Universe. Nakilala niya ang lalaking bumihag ng kanyang puso. He eventually asked me to marry him after 1 year. Pero bakit walang nangyayari sa buhay ko? Nandito pa rin ako. Parang pakiramdam ko, lugmok na lugmok ako sa problema.